Good afternoon. So punta po tayo ngayon kay Bridgestone Tires dito sa Santiago City. Pagbaba lang po ng Calao Bridge at nagpapalit po tayo ng Bridgestone Tires nung kasama nating Ranger na white, Ford Ranger XL. And then itong kwan naman po, itong Jimny is ipapa wheel balancing po natin. At meron siyang wiggle kapag doon na po si Ma'am Maggie. So, yun po yung ating Ford Ranger. Ito po yung unang unang Ranger natin, 2023. So palit po tayo ng dalawang gulong. Napakita ko sa inyo yung conditions later nung dalawang papalitan. And then yung ipapalit. And then itatry din po natin na ipalagay yung gulong dito sa Jimny. Kasi medyo palitin na rin po ito. Dahil not because doon sa tread kanya, yung natitira niya, tread life. Kundi dahil nasa 7 years na po yata ang since manufacturing date. So i-double check later kung ilan po yung life na niya. Kasi gaya po, may na-vlog po ako tungkol sa pagpapalit ng gulong in 5 years time. And tested po namin sa Altis saka sa Raptor na talagang kapag 5 years nagkukan na po siya. Nagkakaroon siya ng breakage sa lip, yung dikit po sa rim lip. So bumibigay na po siya doon. Kapag titignan po natin yung gulong, maganda pa, pero once na binaklas, sumasama na po yung rubber. So talagang para sa amin in 5 years talagang magpapalit na po ng gulong. Kaya itong nangyayari po kasi rito sa Jimny, napaka short distance po ng biyahe niya. Kaso yun lang po, kapag ibabiyahe siya, hindi ka na confident sa gulong niya. So i-schedule na lang po, kuhanan na lang ng budget para mapalitan na rin po ito. Okay? So ito po yung current na gamit natin dito sa Jimny, Dunlop SPTGR. So ito po pinahanap ko, kaso ban na raw po, discontinued yata ito. So hahanapan na lang natin ng ibang klase ng gulong and titignan natin yung Bridgestone. Ang naka-set up po ngayon dito is 205 rim 16. So tignan ko kung pwedeng ilagay ito para sa pickup kung hindi naman siya oversize para dito sa Jimny. Hindi masyadong, kapag masyado pong malaki, medyo mabigat na po para sa unit. Okay? Pakita ko po sa inyo mamaya, ipatry natin ipalagay. Okay? Salamat po. Okay, so dahil expired na po itong gulong ng Jimny natin, naghahanap tayo ng replacement dahil itong Dunlop na natin, na gulong natin is discontinued na po. Ibig sabihin wala na po tayong makuha ganito ring gulong. So meron silang pinapakita rito, Renegade na gawa ng radar, which is gamit na po natin ito sa CRV. Kaso kung titignan nyo po, bumaba siya dahil itong gulong na to is anong height nito, Bin? Tingnan natin yung, ito pala. So naging 21565 rim 16. Samantalang itong nakakabit, tingnan natin, Bin, tanggal 21565. Ito is 205 rim 16, kaya lang walang nakalagay kung ano yung kanya. Pero mababa po. So ang magiging penalty po nito, baka hindi na siya magandang tignan kasi na-lift po ito. So kung pinababaan natin yung gulong, kailangan natin ipababa rin ito para bumagay. And then yun nga po, yung mas prone na siya sa side kasi pinababa natin. So hanggat maaari, hinahanap natin yung katulad din po nitong size na to. Okay? So ang una pong gagawin is i-balancing natin para makita kung sa gulong lang talaga or baka meron na po siyang kailangang ayusin sa mga under chassis parts niya, katulad ng ball joint kung may galaw.
upper and lower ball joint, sa steering rack niya. Titignan na lang po muna. And then ngayon po magta-try tayo ng replacement tire, which is 245. Kaya lang baka masyado pong makapal. So itatry lang po natin. Basta ang importante po hindi siya sasabit sa dito sa loob. Okay. So again, inspection po, visual. Check natin kung any abnormalities, leakage. Ito pa yung nakikita po nyo dyan sa taas ng differential. Nilagyan na po natin ito ng breather, differential breather. For safety reason lang. And ito, ginagamit din po ito sa bundok. Kaya makikita nyo po na yan po, mga tama nasabit sa side. So yan, parang hindi ko alam, parang may nagbabasa po doon sa differential niya. Okay. And then yun po, naisabi na po ito sa Suzuki. Meron po tayong nakitang leak doon sa clutch. So pina-check na lang po kung claimable po sa warranty. Okay. So ito po yung nire-recommend ni Sir. Desert Dweller 245/70. And ito is 215 sa niya. 215. So makikita po natin 205. So for series parang 80 series nung dating. So 40 kwan po plus 40 siya. So dito pa lang po mapapansin na talagang makapal na. Pero sabi naman ni Sir, pwedeng subukan lang. So try natin. Ang concern lang po pag ganito, baka masyado nang bumigat yung takbo niya. Pero okay lang ba, Sir? I-test natin? Ginawang pang-karera, Sir. Wala na bang kwan, Sir? Mas bababa? Wala, Sir. Yung sunod na dyan, Sir, yung ano. Wala na pala. So ito na talagang smallest nitong gulong na to, Sir. Ganito 16. Yun. Pag yung rim 15, Sir, yung 235. Okay. So sige po, subukan lang natin. Total pwede namang ibalik kung masyadong malaki. Kasi ang kwan po, mabigat, and then kung baka tumama po doon. So i-try lang po muna natin. Kung malaki, balik po muna natin ito, then we'll balancing na po. No other brand nga, Sir? Nagkamot lang siya, 245 lang. 245? Madali dito sa Pino. Okay. Mag-isang all-terrain dapat tikwata. So ito is para po ito yung nilagay natin sa Ranger Dweller 80. Yung parang sa CRV mo, Sir, pero bababa. So yung radar naman meron po. Ninipis siya pero liliit din. So hinahanap po natin ngayon is yung halos pareho po sana nito. Yun lang po ang naging challenge sa gulong na to. Medyo limited yung options natin. And then nagpahanap po tayo sa Dunlop dito sa Isabela, and ang sabi is discontinue na raw po itong gulong na to. So obligado po tayo na maghanap na ng iba. And maganda po ito. Tiwala po kami sa Bridgestone. Pero ito po, medyo kakapal lang. So tingnan na lang po natin yung magiging itsura niya before and after. So sana hindi masira itong gulong pag binaklas. Kasi yung manufacturing date na, Sir, ayun. So Wala dito. Sa kabila, Sir. sa kabila. Okay. Kasi yung sa Raptor and Altis po, nung binaklas after 5 years, maganda pa yung gulong, pero dito po siya nasisira. Yung lip po nagbabakbak. Highly recommended po na kapag meron tayong sasakyan, mag-budget na po tayo ng tire replacement pagdating ng 5 years, kahit okay pa po.
Tayo manufacturing date na sa likod. 17, sir. Ayun na, sir. Okay, so week 14 of 2017. So 7 years na po. 7 years old po yung gulong. Pero nung nakabit po ito, parang ang pagkakasabi ng brother ko, parang 3 years old yata yung gulong bago na ikabit. So kung pinakabit niya to ng 2019, 5 years. So mga nasa 2 to 3 years ito bago na benta ng seller na pinakabit niya. So actually hindi po ito tumatakbo ng 7 years kasi itong sasakyan is 3 years old pa lang po. Kaya lang kung i-base po natin sa manufacturing date, 7 years old na po itong gulong. Basta sir, okay lang ako no hanggang mabalin, okay lang ngayon. So ito po yung kagandahan dito sa Bridgestone tires. Pwede pong ipa-test kapag wala pong obligation na kapag hindi nyo kursunada, hindi pwede, hindi po kayo obligado na bilhin yung gulong. Wala naman pong masisira. Ita-test lang. Okay? Ito na po yung sa driver side, sa harap. Tingnan naman. Wag lang pong itatakbo na, sir. Wag lang i-test drive. Wag lang itakbo. So parang bumibili po ng sapatos. Pwedeng i-test pero hindi pwedeng gamitin ba tapos sabihin hindi ayaw. Okay? Kung titingnan po natin ang ganda, pero yun po talagang mapapansin pong lumaki. Makita man yung factor na lumaki. Yes, sir. Kasi ang recommendation po sa atin, tinanong ko sa isang kaibigan natin na expert sa sasakyan, ang recommendation niya lagi, kapag mag-upgrade ka, laging +1 lang sa original. So kung 195 ang original nun, dapat po 205 ang maximum mo na ilalagay. Pero ang original mo, sir, 195? Hindi ko matandaan, ma'am, kung original 195. So let's say sabihin natin na original is 205, pumunta tayo sa 245. Napakalaking jump po. So, yun po yung recommendation niya. Kasi talagang matagal na po yun. Bata pa kami talagang sasakyan na ang hilig nung kaibigan natin yon. Kaya nung nag-upgrade tayo sa ibang sasakyan, nagpa-+1 lang talaga tayo. +10. Yung L3 na bago na nilagyan natin ng Maxxis Worm Drive, +10 lang din po. So, and mapapansin po na walang effect sa takbo. Okay? So, itatest po natin. So, talagang malaki po tignan. Parang pang pick up na. Si Lightning McQueen? Gustong-gusto ko yung movie na yan. Si Lightning McQueen. The Cars. Ayun po, titignan natin. Ay, ang laki na po tignan. Pero sige, itry lang po natin. Libre naman po, samantalahin na natin. Hala, lapad. Naging raptor Naging tapos sir, yung putik lalabas na lahat dyan. Baka magtalsikan pati sa ayok. So kung titingnan po natin, labas siya sa fender super extended na yung fender. So extend, okay. So ilagay natin yung wooden plate, then test natin ikot yung manibela para makita natin kung may sasayaran. Okay.
Pero parang ang ganda po niya tignan. Sir JD. Ang pogi. Sir, garaw-garawan taman di dalig? At na sir niya? Snap na play na lang, sir. Normal ata, sir? Matikalog na ako. Normal data, sir? Play na lang. Ay, Kuya Miguel, tama-tama. Nandito si Kuya Miguel. Pa-test nga yung kuya. Yung kalog niya, kasi ipapa-wheel balancing ko 100 plus nagkukan eh. Pagalaw nga kuya. Bala mo na. Ay, yung sideways kuya. Meron, malaki. Yung ganon. Yan. Pasilip nga ako saan ang gagaling. Sige nga kuya. Paulit nga. Galawin mo nga, pe! Ha? Silipin mo na. Galawin mo nga, ugay mo. Sideways ipe. Yan, tingin niya. Yan, ginala yan. Okay, dandan lang. Yan sa bubo niya, Hindi ba ball joint? Wala. Parang sa gumagalaw yung gulong. Normal? Oo. Play lang, play. Kasi siguro dahil kwanto, meron siyang sariling axle. Oo. Normal pa Miguel? Oo, 4-wheel drive to eh. Okay. Walang ball yun, wala namang kalog yung mga ball yun niya. Okay, sa mga nakakaalam po, paki-confirm nga po kung normal ito. So, pa-comment na lang po. Okay, so ibababa na po natin. So, tingnan natin kung talagang... Yung gulong ay. Kuya Miguel, medyo malaki kasi itong... Pag na namin kinabit mo. Hindi kasi wala tayong makuha ng ibang kapalit. Walang 215. So, ito na ang pinakamalapit, 245. Tetest natin kung okay. Sakto yan. Mas malapad mga iba dyan eh. O, pero baka hindi na makatakbo. Hindi, kaya niya. Hindi naman pang karera pa. Hindi, pagka nakabuelo yan, matuloy na. Kasi pinagpalitan yan. Nandyan pa lang, hindi pa nakakot. Well, parang ganda. Blame 16. Ganda. Pumorma. Ganda tignan pero hindi, ang worry ko lang baka hindi na makatakbo. Ganda po tignan. Pero pag aaralan ko po kung talaga kasi once na binili po natin tong gulong na to. Sabi ko sir. Sige sir. Okay. Hawakan mo ganyan ka lang ha. Ganyan ka lang. Balik. Okay, so yung pakanan po walang sayad. Ngayon, ayun. Sabig ko sir. Sayad po sa bumper. Ano ba laki? Kwan po siguro ito. Okay po ito pag nagpalit tayo ng bumper na Ay, 215 sana. 215 ma'am, no? Naku, sayang. Ganda ng itsura po niya pero Prak, sabi niya. Sabog yan. di po, pag nagpalit tayo ng ARB na bumper, kasi po sa ARB magaganito yun. Mawawala po ito. So malamang pasok po yung gulong na yan. So ang unang solusyon natin, magpalit po muna tayo ng bumper. Konting-konti. Magpalit po muna ng bumper bago natin ma-accommodate itong gulong na to. Oo, kapkasan. Okay, so wala po tayong solusyon ngayon kundi magpa-wheel balancing muna para makorek yung wiggle niya sa 105 km/h. Okay, then balikan po natin. At least nakita na po natin yung itsura kapag nilagyan natin ng 245 na gulong. 215. Then mabalit order ma'am? Sige. Pero no mabalbalin ma'am Bridgestone ko ma'am? Awan. 22570. Pero madipet ang alterator. Basta all terrain dapat ma'am. Gamin 4-wheel drive sayang. Okay? Track terrain. Dahil hindi po na tuloy yung ipapalit sana natin na 24570 ring 16. So susubukan po natin ulit ito kapag nakapagpalit tayo ng ARB na bumper.
So ngayon, ang gagawin lang po muna natin is wheel balancing. Tingnan natin kung anong nagkakos ng wheel vibration sa 105 kilometers per hour. So meron po, 35. So, okay mo, sir? Ang bengko na. Parang baka yung titinggan. So, 35 po. So, hahanapin kung saan yung 35 na to. Sana ito lang po muna habang naghanap tayo ng kapalit na gulong. So, medyo malaki po yung 35 grams na yan. Hindi ko alam, baka natanggalan po siguro ito. Kaya nag-vibrate. Pa, so 0-0. Yan na pa. Sana ma-correct po yung vibration yan. 35 grams. Then sa kabila, ganun din po ang gagawin. Okay. Okay, so again, katulad po ng recommendation na visual inspection na po natin kung may mga leak sa kanya, sa pangilalim niya. So far okay naman. So sa kanan, class 35. Then tingnan po natin yung kaliwa. Galawin mo yung manubelang gano'n. Tingnan ko baka may play yung gearbox. Konti lang. Konti lang. Hindi. Masyadong malaki, konti lang. Yung hindi gagalaw to. So yun po yung pinalagay nating breather. Kasi sa Tichage lumulusong po ito sa tubig, sa river. Nagkakaroon po sila ng river crossing doon. May nagnat-ngat po na naman doon ng wiring. Okay. Tapos galawin. Okay. So most likely po galing sa wheel balancing po siguro. And nga po pala, 3 years na tong sasakyan. So battery naman po, pagdating sa 3 years ang babantayan natin. So original battery pa po ito. So swerte niya po ngayon pag mapaabot ng 3 years yung battery. And kung titignan po natin yung makina niya, medyo madungis po. Kulang sa linis. Kasi nga po talaga... Palda lang ako, malinis. Kaya? Palda. Yung labas lang. Kasi takbo po sila ng takbo. Pero kung tutuusin, hindi po sana dahilan na dahil laging ginagamit kaya okay lang na madungis. So medyo kulang po tayo sa maintenance sa lagay na. Sir, sige man sir. Sandali lang. Sige lang po, diretso lang. Tama na tayo, ball joint. Gano'n mo ente. Kunti-kunti lang ha. Yeah. Nakikita po yung galaw nito. Huh? Okay, Miguel. Parang nanggagaling sa bola. Ito. Diyan sa bola. Iberic. Tama, sige nga ipe. Saan? Sige ipe. Ayun o. Bola lang. Ito kaya. Malaki. Yan. So hindi ko alam kung normal yan kasi ito lang naman yung sasakyan natin na may ganito.
Sige lang, diretso lang ipe. Nanggagaling sa bilog, sa ball race niya. Wala, hindi. Normal? Hindi, huwag katong simpe sa metro. Gagas natin itong one, gearbox. Saan ka? Saan? Malayo yung play. Ito. Saan? Ito. So, may nire-recommenda po si Kuya Miguel. Ito. Luluwagan yan, hihigpitan mo ng konti. Ikumpling na sa... Hindi, sa ganun yun, sa loob. May play konti. Okay. Kita mo, galawin mo dyan eh, ayaw gumalaw.